everyone! Kumusta naman kayo dyan sa iba't ibang sulok ng mundo? At ito ay nagbabalik tayo ulit ngayon sa ating pagbablog. At ngayon ay magluluto tayo ng... Anong lulutuin natin? Maghuhugas lang muna tayo ng ating mga sangkap na pinamili, yung mga gulay na pinamili. Continuation actually to sa isang vlog ko, pero ito ay yung mga tagta 20 na pinamili na yan, talong at saka yung saging. So, pinapakita ko sa inyo. So, i-stock lang namin yan kasi nga, ang lulutuin ko yan sa susunod is yung sinigang na beef. So, hindi ko pa yan naluluto. Actually, nabili lang sa palengke. At ayan, isasalang na natin ang ating kawali at tayo'y magluluto ng pritong isda. Ayan, habang hinihintay natin painitin ang ating kawali, at ito'y nagbabalik ulit tayo sa ating pagbablog. Kukumustahin ko naman kayo. Ano ang ating buhay-buhay sa ngayon at hopefully everything is good at tuloy lang ang ating buhay kahit may kahirapan at lalong-lalo na ang ating ekonomiya, medyo regarding sa mga corruption, yun ang medyo hot topics ngayon sa ating lipunan, sa ating bansa, sa Pilipinas. Yung regarding sa flood control na bilyon-bilyon piso or bilyon talaga, hindi napunta sa magandang proyekto. Kumbaga tapos na yung project pero ghost pa rin, hindi na siya nakikita at dismayado ang ating syempre mahal na Pangulo. At yun, syempre respeto rin tayo. Hindi ako although gusto ko dati si Bongbong, pero in my heart, to be honest, more on Duterte ako. Pero syempre, I respect din sa mga opinions at saka sa mga, yung mga disagreements ng iba't ibang parties. Ang importante lang naman sa atin, sa akin sa side ko, pinaka-importante is yung prinsipyo sa buhay, paniniwala nyo. Ang importante, tama ka lang sa iyong ginagawa. Kung regarding man sa lipunan, sa ating government, ang importante lang naman din sa akin is yung makakuha tayo ng maayos na maglilingkod na sa bayan na mayroong aim talaga na makatulong sa mamamayan, hindi yung pangsariling intensyon. At yan pala, bago pala natin isalang ating pritong isda, nagluto rin pala ako ng banana Q. So, sobrang simple lang naman yung pagluluto ko dyan. Actually, madali lang naman yan lutuin. Siyempre, aside sa saging, mantika, at medyo madami din na mantika ang iano kasi parang ihulog mo talaga yung asukal dyan. Paiinitin mo lang yung mantika, tapos ilalagay mo yung asukal. Tapos patutunawin mo lang, mahina lang yung apoy, hindi masyadong malakas kasi masusunog. Tapos yan, anuhin mo lang siya, halu-haluin at hanggang ma-coat na yung sugar. Although mayroon din isang process na mas okay din, yung parang yung sugar buo-buo pa, ihuhuli mo siya, ilalagay, parang saging muna, tas saka asukal, hindi yun masyadong natutunaw. Pero kung gusto mong tunaw yung asukal, yan ang gagawin mo. At yan, nakabili tayo pala ng kawali. Bumili ako ng bagong kawali kasi para mas malinaw-linaw naman sa ating video, mga guys. At yun, natutuwa lang ako sa aking video at ako'y may bagong kawali. At yan, matatapos na ang ating banana Q at isusunod natin ang ating tilapyang isda. Actually guys, it's just only, hindi naman totally na regarding sa pagluluto ang ating pagbablog ngayon. Pangungumusta lang kasi matagal-tagal din hindi ako nakapag-upload, ilang araw din. Medyo busy lang talaga. Mayroon tayong ibang gustong gawin sa buhay. Hindi ko pa lang siya masyadong marireveal. Pagdating ng panahon siguro, pwede ko na ikwento sa inyo kung nagawa ko na talaga siya or malapit ko na siyang matapos gawin. Ayan, at basta kung mayroon tayong time, mag-upload tayo kahit anong video, basta importante. Kahit pa paano may katuturan naman At yun, guys, thank you so much by the way yung nag-shoutout, nag-comment pala sa aking YouTube channel at nakikita kita ma'am na lagi kang nagko-comment. Thank you so much sa pagko-comment. Si Ma'am Geraldine, thank you so much at natutuwa ako pag nagko-comment kayo. Ikaw, lalo-lalo na at yun, kahit simpleng comment lang, it's matters to us. Kumbaga, we appreciated. Thank you.
At yan na guys, ililinisan muna natin ang ating kawali kasi sasalang na rin natin ang ating pritong isda. So, syempre, sobrang dali lang naman prituhin ng isda, asin, at saka, syempre, hugasan mo lang na maayos para hindi malansa. And then, ang tips ko lang din sa, sa paghuhugas ng isda, nilalagyan mo ng asin, lalo na yung mga may laway-laway pa na, mamalansa yun. Yung tilapia, pero kahit anong isda, yun ang the best na paghuhugas na matatanggal siya yung lansa, is lalagyan ng asin, tapos huhugasan mo siya. Parang hindi na siya madulas-dulas. Ayun, at ang ginamit ko palang mantika dyan is yung used oil na. Siyempre parang hindi naman sayang, pwede pa naman. Pero pag itim na, wag na natin gamitin yan sobra kasi na yan, hindi na siya good sa ating health. Na yan, carcinogenic na siya. Ayun, medyo bulbul pa tayo dyan. At ayan, balik ulit tayo sa pagkwento-kwento at ito ang ating hanggang matapos ang ating vlog, kwento-kwento lang tayo. Ayun, at kwento lang tayo sa mga pangyayari dito sa ating bansa regarding sa ating ekonomiya. Medyo, yun, maganda din naman kahit papano. Yung hopefully yung mga construction is matapos na, like MRT 7 hanggang Bulacan. Kasi sobrang traffic talaga ngayon papuntang Bulacan hanggat hindi pa natatapos yung MRT 7. At sana ay, although matagal ang target pa nila is 2028, hindi ako nagkakamali, or 2027. Medyo matagal-tagal pa din na sacrifices. Kawawa naman ang nasa Bulacan. Dati hindi yan ganun ka-traffic. Kasi umuwi pa ako doon sa may Caloocan banda. Hindi ganyan ka-traffic yung ngayon sobrang traffic na. Yung mga papasok, I feel for them na sobrang aga ka papasok, tapos malilate ka pa kasi sa sobrang haba ng traffic. At yan, sana mapakinabangan din natin yung MRT 7 kasi malaking bagay din yan sa mga commuters, kumbaga sa public transportation. Malaking tulong yan na mas mapabilis ang ating pagpunta sa mga pupuntahan natin, lalong-lalo na yung mga workers. At yun na nga, at sana ma-approve na rin mayroon pagtataas din ata ng sahod. Although hindi pa totally official kinonfirm, at sana nga makonfirm na rin kahit papano sa mga empleyado. At isa din po, mayroong nagsusulong ng senator, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Soto, yung 14-month pay, parang ni-reapply kumbaga niya, kasi dati pa niya yun hindi lang masyado nasusuportahan. Kasi syempre may mga pros and cons pa rin yan. Kasi syempre mga private sector din, apektado yan. Lalo na 14-month pay. Additional din yan sa kanila. Additional expenses sa kumpanya. Pero syempre bilang isang workers, maganda yan para sa atin. Kasi pakikinabangan natin yan. Dagdag kita natin yan sa ating mga pang-araw-araw na gastusin, lalong-lalo na yung mga may nag-aaral na anak. Malaking bagay yan. Pang-tuition fee din yan. Pamasahin ng mga anak. At yun guys, kwento ko lang din yung mga sa PhilHealth, kahit papano yung hindi pa nakakaalam, mayroon ng program din ng ating government na binuksan nila na i-check nyo lang kung mga gusto nyong makita, mag-search kayo sa internet, sa Facebook, makikita nyo, may mga na din ng mga gamot na ilibre na binibigay galing sa PhilHealth. So, check nyo lang din. Hindi ko pa masyadong alam yung steps kung paano ang proseso. Isa-search natin yan at pag-uusapan natin sa susunod na pagbablog. Kahit pa paano makakatulong tayo sa mga hindi man, syempre, kaya din naman natin bumili. Pero syempre, malaking bagay pa rin yung makakatipid tayo at mayroong free. Lalong-lalo na sa government. Kumbaga, syempre, nagbabayad din naman tayo ng taxes at yung mga hindi din sobrang afford, lalo na mga maintenance. More on, lang siguro, like example, diabetic patient, may mga maintenance na rin silang binibigay. Kasi sa part namin, every 3 months naman, kahit paano sa namin, may best life, yung sinabi ko na yun, pinento ko na yun, din yun sa inyo. Every 3 months, magpapalaboratory ka lang kasi syempre yun ang magiging basyan ulit ng doctor mo kung yung medication mo is same pa rin yung formula, tataasan ba o babawasan. Syempre, imo-monitor din yung, like example, blood sugar mo, kung mataas, syempre, nila yung dosage yan. Kung nagiging progressive, lalo-lalo na syempre kung obese ka, yung mga sakit, mga lumulutang lang talaga yan, lalong-lalo na pag tumatanda ka. At ayun, at yun lang
naman ang ating konting kwento-kwento regarding sa ating PhilHealth na may palibreng gamot na. Ayun, malaking bagay din yan. At yung din ng hospital is 0% na ang babayaran. May mga public hospitals na dineclare na rin ni President Marcos at sana ay medyo may kaanuhan lang din kasi kalituhan na din yung ibang hospital. Sobrang puno na dahil nga, zero na nga ang babayaran. Although may mga, yung last na vlog ko, di ba, yung na-confirm na mayroong, tawag nito, yung mismanagement, kumbaga, yung hindi naasikaso. Although kasi government lang, ganun. Although maintindihan din natin yung mga health workers kasi hindi din naman madali mag-handle ng sobrang daming pasyente tapos kulang ng health workers. Pero kahit papano, syempre, buhay pa rin yung ililigtas. Sana maayos lang din kasi both side din naman dapat pakinggan kasi syempre tao din yan, napapagod din yan, exhausted, pero dapat trabaho lang na maayos, kasi yung iba medyo foul din, kumbaga makapagsahod lang. Kasi lalo na sa government, alam nyo naman, medyo yung iba dyan, layo-layo lang. Pero sana yung mga higher position, na monitor nila ng maayos yung mga subordinates nila, lalong-lalo na yung nasa frontliners na yun ang humaharap sa mga pasyente. Yun lang naman, syempre maintindihan pa rin naman natin na tao din yan, hindi naman robot, napapagod din. Pero syempre, maging totoo lang din sa serbisyo para sa mamamayan. At yan na guys, at matatapos ng ating video at sana suportahan nyo lang kami, tuloy-tuloy lang. Hindi man araw-araw tayo makakapag-video, pipilitin pa rin natin na makapag-upload pa konti-konti. At syempre, kwento-kwento na rin. Yun, sa susunod, yun lang, ang sabi ko pa rin, nagre-request ako sa inyo, kung napapanood nyo, magpapa-shoutout kayo, ilagay nyo lang, mag-comment lang kayo, at kung mayroon kayong gustong gawin ko pa sa susunod na video, para hindi naman paulit-ulit yung ginagawa ko, sabihin nyo lang guys, I'm open din naman sa suggestion. Ayun, gustong-gusto ko din yan, kasi natutuwa ako pag may nagko-comment. Ayan guys, ayan, ang niluto ko pa yan na munggo dati, na-vlog ko din yan. At may natira pa at hindi na ubos. Ininit ko din siya, tapos may pakpit. Hinalo ko na din yan kasi hindi naman siya munggo pa rin naman. Tapos may pinardner sa prito. Ayan guys, thank you so much for watching. For our next vlog ulit. Bye bye for now.